Pag nga nandyan, trabaho niya yan. Pero kung yan ay nauukol doon sa kanyang trabaho, maybe it's an oversight, maybe sabihin natin poor judgment. I will call it a poor judgment on you, Senator Erwin. You're my brother, and I love you, but you know what? You're not safe. You're not safe with me. Because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too. Kasi kung hindi, baka sabihin sinasalba lang kita dahil utol kita. No! Kung naging kasama mo lang tayo yan, tatlo tayo, hindi. Boboljakin ko kayong pareho eh. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog kong kontrobersyal ngayon ang naging pahayag ni Ben Bitag Tulfo laban sa sarili niyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo kaugnay di umano sa pagkakasangkot nito sa isang kontraktor na bumisita sa Senado. Ayon sa nangyari doon, tinanong si Mina Jose, isa sa mga kontraktor ng WJ Constructions, kung sino ang kanyang pakay nang dumalo siya sa Senado. Si Mina Jose ay isa sa mga pinangalanan ni Bryce Hernandez bilang nagbibigay umano ng pera sa mga senador. At dito nga, nadawit ang pangalan ni Erwin Tulfo. Inamin mismo ni Mina Jose na ang pakay niya sa Senado ay si Erwin Tulfo. Hindi naman itinanggi ni Erwin, ngunit nilinaw niya na hindi para sa pera ang pakay, kundi dahil may pinapagawa siya sa kanilang bahay. Dahil kontraktor nga si Mina Jose. Gayunpaman, nagalit si Erwin at sinabi, kung alam lang daw nitong si Mina na madadamay ang pangalan niya sa kontrobersyal na flood control scam, hindi na sana siya pumunta sa Senado dito na pumasok si Ben Tulfo na bagkus ipagtanggol ang kanyang kapatid. Sinermonan pa niya ito at sinabi, bakit mo naman sasabihin iyan? Ano ba ang ginagawa ng staff mo? Mali yan, tol. Dapat bineripika muna ng staff mo kung ano talaga ang trabaho nitong si Mina. Kaya mga kabunyog, para mas malinaw ang ating usapan, panoorin natin mismo ang naging pahayag ni Ben Tulfo. Heto mga kabunyog, panoorin natin ito. Hindi magagalit yan. Ang kakapal ng mukha. Wala akong sasantuhin kahit kaanak ko pa. Kasi pag ikay nasa serbisyo sa gobyerno, it comes with a territory na ikay tutuligsain, dadaan ka sa mapanuring mata ng taong bayan. Alam niyo mga boss, ang nakakasama ng loob, ako sumasama ng loob ko eh. Kasi unang sinasabi, may dalawang kapatid kang pinoprotektahan mo, may dalawa ka pang kaanak na nandyan sa kongreso. Ano ngayon? Ano ngayon? Ibig sabihin ba, dalawang kaanak nandito ako para protektahan sila? Hindi, trabaho ko to eh. Masakit man sa akin, pero teka muna. Pag lumabas sa balita yan, ina-expect ng taong bayan, magsasalita ka ba, Tulfo? Well, don't call me that name. Magsasalita ka ba, Bitag? Tutuloy, mambibitag ako. Inahamon niyo ako? Watch me. Kamakailan mga boss. Ito pang pagpasalita ni Senator Lacson sa kapihan sa Senado sa press con. It's September 11 po to Thursday, last week. Ang sinabi po ni Senator Pampilo Lacson sa balita, ako babasahin ko lang po, nakuha na ng CCTV ng Senado ang isang babaeng kontraktor, kinilalang Mina na pumasok sa gusali ng Senado na tugma sa mga aligasyon na isiniwalat ng Kamara ni Engineer Bryce Hernandez na nasangkot sa ilan ng mga senador. Ang video na ito, ayon kay Senator Pampilo Lacson, ay nagsisilbing mahalagang ebidensya sa lumalawak na multi-billion peso flood control scam na ngayon ay nadadawit ang ilang opisyales na di umiring nakatanggap ng suhol sa tinatawag nilang ghost project sa flood control. Ayon kay Lacson, salita siya sa isang official video recording ay nagpapakita ng katiwalian. Si Lacson po ang nagsasabi. And I have to be confronted with this harap-harapan na hindi lamang umiikot ang mga paper insertion, yung pagsisingit po ng mga kongresista at mga senador doon sa mga proyektong mga ghost project, kundi direktang personal na transaksyon sa pagitan ng mga kontratista at mga mambabatas. Bagamat hindi pa kumpirmado kung ang pinasok ni Mina ay opisina ng isang senador o ng Senate Blue Ribbon Committee, ito pong sinasabi ni Lacson na ipapatawag niya ang in charge ng CCTV upang tukuyin mismo sa pagdinig ng Blue Ribbon. Ang sabi pa ni Pampilo Lacson dito mga bossing, ipapasabi na ko rin
Ito, ang Sabina Power. Yung in charge ng CCTV sa Senado, para siya ang mag-identify kung anong opisinang pinuntahan nitong kontratistang si Mina na tawag WJ. Ang aligasyon kasi ni Bryce Hernandez, yung nakita ninyo mang putok sa buho na yan, huli na, sinungaling pa rin. Kaya pinati-check naman agad nito ng Senate Blue Ribbon Committee. Subalit, medyo dito sa parting to, sinasabi po ni Senator Pampilo Lacson at Senate Blue Ribbon Committee Chairman, abay, maituturing ito circumstantial evidence dahil walang proof. Pero kung may aligasyon o magko-connect ng dot, tayo. And then sinasabi niya, hindi daw haka-haka, sabi ni Pampilo Lacson dito, mismo, CCTV mismo ng Senado ang pinanggalingan. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Malinaw kung ano nangyari at sino ang sangkot. Kaya nananawagan kayo si Senator Pampilo Lacson, mga boss, sa ombudsman. Ay, nako, ombudsman, eto ang problema. Wake up! We got to awaken the giant, the sleeping giant. Sino ang sleeping giant? Ombudsman. And then pakilusin na po natin ng Anti-Money Laundering Council na kumilos agad gamit ang mga dokumentong ebidensya hawak ng kanyang opisina. Si Senator Pampilo Lacson na mismo nagsabi, kumilos na agad. Maging ang ombudsman. Ang sabi po ni Pampilo Lacson dito, mga boss, kaya gusto ko si Pampilo Lacson Gusto ko kung ano ang mga makakalap ng ebidensya agad-agad ipadala sa Independent Commission. Iba naman to. Pero maghihimasok na agad yung ombudsman. Ibig sabihin, pwede na mag-motu proprio investigation ng ombudsman. Self-initiated. Wala nang order-order sa Pangulo. O ngayon kayo, nakikinig ba kayo sa ombudsman? Kaya may nakaupo dyan, kaya wala, kilos na kayo. Pronto! Natutulog pa natin. Sarap talaga Nasobrahan nata ng sleeping pills. Hindi naman kaya, baka melatonin. Sarap talaga na. Ang sinasabi nitong si Pampilo Lacson, gusto ko kung anong makakalap ng ebidensya, agad-agad ipadala sa Independent Commission. So makikipagtulungan si Senator Pampilo Lacson kung AMLAC can proceed na i-freeze kaagad ang account ng mga individual concerned. Sabi po, ipinabatid din, ito mo yung balita po itong aking binabasa ngayon, mga kasong lumagpas sa 8.8 billion ay non-bailable. Mga kasong lumalagpas sa pag ikaw ay na-involved at medyo dito sa parting 8.8 billion pesos dito sa karting to, non-bailable at may parusang reclusion perpetua. Ito na ang sinasabi po natin. Ngayon, ako po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang nagsasalita po sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit po ako nandito ngayon? Simple lang po aking gusto sabihin. Trabaho ko po magsabi ng katotohanan base doon sa aming nakalap na katotohanan at hindi po gawa-gawa lamang. Itong CCTV video ni Mina, ito daw yung kontratista, ay pumunta siya sa Senado. Siguro pakita natin. Ano kayong ginawa niya sa Senado? Ito, okay, play natin. I would suggest that Ms. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Kaya po, ang tingin niyo, masakit man po sa akin, kapatid ko yan, pero teka muna, may issue You think it's easy for me to sit here and listen? Yun pong sinasabi po natin, public official. You will always be under the scrutiny of the public eye. Incidentally, etong sa akin lang, hindi ko po huhusgahan dahil I like to be nice, in a way na professional pa rin ako. Marami po naghahamon sa akin, kapatid mo, pareho lang naman kayo. Wag po, wag niyo pong gagawin sa akin yan. Wag niyo pong gagawin sa akin yan.
Tulad ng sinasabi ko. Masakit man sa amin, pero wala akong sasalba. Okay, ito pong sinasabi ngayon, ulitin po natin ang dahilan niya at medyo tumaas ang boses niya. O sige, dito. Ang sabi niya. Learning, her name was mentioned by Engineer Bryce. We immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the WJ Construction, Mina Jose. Had you told us na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Ang sagot ko naman sa iyo, Senator Erwin, my brother, listen carefully, listen good. Wala ka ba mga staff na nagsabi, sangkot yung pangalan ng contractor na yan, nagagawa ng terrorismo sa Senate? Pag ang suspect ba, aamin siya na suspect ako? Hindi kaya siya pumunta riyan para akala niya, baka ikaw magiging daan para kung anumang dahilan, hindi ko na alam. Eh mababahiran ka dyan, tol. What am I saying? I'm saying, may mali. May mali because it's happened under your watch. Fire your staff kung sino man yung kumuha dyan. Because hindi po pwede maging rason yan na sasabihin mo, had you told us, you should have examined carefully. Bakit hindi ba alam ng mga staff mo na yung pangalan na yan, sangkot doon sa sinasabing kontratista, nagbigay ng pahayag si Senator Pampilo Lacson ng head ng Senate Committee where you belong? Mababahiran ka dyan. What are you saying? O ngayon, nakita nyo. Yung mga sinasabi niya, nagtatakipan kami. All I'm saying, pag nga nandyan, trabaho niya yan. Pero kung yan ay nauukol doon sa kanyang trabaho, maybe it's an oversight, maybe sabihin natin poor judgment. I will call it a poor judgment on you, Senator Erwin. You're my brother, and I love you. But you know what? You're not safe. You're not safe with me. Because tulad ng ginagawa ko sa ibang mga senador na kasamahan mo, I'll do the same thing, the same yardstick, the same measuring stick. I will do it to you too. Kasi kung hindi, baka sabihin, sinasalba lang kita dahil utol kita. No! May problema dyan. Although, anong ginawa mo? Tama naman ang ginawa mo. Tinigil mo na. But it's too late. Yung perception is everything. That's what I was saying yesterday. Ang isang perception, pag nabuo yan, narinig, napakinggan, at nakita, ebidensya, although circumstantial yan, pero yung pagpasok sa Senado, blue ribbon, at kung sino pang dinaanan yan, abay siguro naman dito, at this point in time, the only way to do it, sibakin mo yung taong kumuha dyan. Ito bang Mina na to, hindi mo alam na kontratista siya, nasangkot? Or, kinuha ba muna, teka muna, papasok, lalong-lalo ngayon, timing, it's siguro poor judgment in your part, nagkakaamali tayo. But on that basis, what am I doing? Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, hindi po ako galit, kapatid ko po yan eh. Ano doon kung ganun din naman si Senator Raffy Tulfo, hindi ko rin siya isasalba rito. Ganun po ang aking trabaho, masakit man. Well, teka muna. Sila po pinagsisilbihan ng taong bayan. Sa ilalim ng sinasabing tanggapan ng gobyerno at ang gobyerno papasahod sa kapan ng bayan, ikaw ay public office as public trust, you must earn and make sure that perception is being erased. All those circumstantial evidence pa man yan, hindi naman matibay na ebidensya yan. Kaya lang sa akin, sa poor judgment, that perception will stick there and there has to be, you gotta be able to do something with that. Dami ko pong natanggap na lahat ng mga text messages, lahat na kumbaga, hindi ko lang sinasagot. Bakit? Anong gagawin ko? Why would I defend him? May mga abogado naman siya, nasa Senate naman siya. May mga staff naman siya. Pero pagdating dito, ibang trabaho niya, ibang trabaho ko. I do not have any issue with him. And the only thing is, that's what it is. I will not agree with what you're saying right then and there. Mag-uusap tayo. If I were to be, kung naging kasama mo lang tayo yan, tatlo tayo, hindi. Boboldyakin ko kayong pareho eh. And that's what I'm saying. Wala akong isasalba kahit sino. Get it now? So magagalit man sa akin mga kapatid ko, whatever it is, none of my business. I'm just doing my job. Do your job. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.